Ang nakaraan, umakyat na ng ligaw si Berto kay Jasmine, at nakatulog na si Mang Rodel sa kahihintay sa kanya. At sa pagpapatuloy ng kwento, ginising ni Jasmine si Mang Rodel at sabay sabing itay nandito na po si Berto, aakyat ng ligaw, at bumangon si Mang Rodel at kinuha ang itak at isinukbit sa kanyang bewang. At nagtaka si Jasmine, oras ng gabi ay nagsukbit ng itak at para bang pupunta sa bukirin. Itay, saan ka pupunta, tanong ni Jasmine. Susubukan ko lang kung talagang matapang si Berto at kung totoo ang pagtingin niya sa'yo, tugon ni Mang Rodel. At nang makita ni Berto si Mang Rodel na may sukbit ng itak sa bewang, sabay sabing, gabi na ho, pupunta pa kayo ng bukirin, madilim na at baka mapapano na naman kayo gaya nung una na nakatapak kayo ng ahas. Buong akala ni Mang Rodel na matatakot si Berto, at aatres na ng ligaw. May dala po ako para sa inyo. Alam ko paborito nyo itong inumin, sambit ni Berto na nakangiti. At tinanggap ni Mang Rodel ang dalang inumin ni Berto, at kanilang pinagsaluhan, habang si Jasmine ay nasa kwarto, at nakikinig lang ng usapan ng dalawa. Tinanong ni Mang Rodel si Berto ng diretsahan, na kung totoo ang hangarin niya kay Jasmine, dahil ayaw niyang masaktan ang anak niya, at kung sino man ang mananakit sa anak niya ay siya ang makakabangga. At tinanong uli si Berto kung malinaw ba ang kanilang usapan. Makapasa na kaya si Berto kay Mang Rodel, at mabingwit na kaya ang puso ni Jasmine o aasa lang siya? Abangan sa susunod pang mga kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.